Sa parada pa lang na mga replika ng Poong Nazareno, ilang deboto na ang nasaktan kanina. Pero bahagi man daw ng pamamanata ang sakit ng katawan. May ilang paraan naman para ito'y maiwasan. Live mula sa Quiapo, sa Maynila, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, nabanggit mo ang asahan na raw daw ang sakit ng katawan kung sasama sa pamamanata sa darating na pista ng Poong Nazareno. Ito yung sinabi sa atin ng ilang mga deboto na nakausap natin. At ang payo daw nila sa mga sasama sa prosesyon ay magsuot na lang daw ng simple. Dahil bukod sa senyales ito ng pagpapakumbaba ay baka raw yung mga abubot pa na suot sa katawan ang makasakit at makasugat. Ang 9 ng Enero taong 2012, sa loob mismo ng andas na sinasakyan ng itim na Nazareno, nakuna ng aming kamera ang mabigat na sakripisyo ng mga namamanata. Sa gilid ng karo, marami ang naipit, ginawang hagdan at tinapakan ng mga gustong makasampa sa andas. May mga tila natabunan ng mga nagsiksikan. Sa milyong-milyong nakapalibot sa andas, halos hindi na marinig ang silbato ng nagtitimon. Miyembro si Pong Aquino ng grupong Hijos del Nazareno, mga tagapangalaga ng Poon. Ngayong taon, muli na namang naghahanda ang grupo ni Pong para sa pista ng Nazareno. Walang pagdadalawang isip niyang sinabi na minsan pa, tiyak na marami ang masasaktan. Hindi natin maiiwasan yan, talagang balyahan. So kasama sa panatayan hindi natin kailangan matakot na masaktan. Talagang napakahirap. Yung mga hindi pa sanay, wag muna nating tangkay na pumasok sa lubid. Hindi pa man sumasapit ang kapistahan, tila may patikim na sa malakihang prosesyon sa Huwebes sa parada ng mga replika ng Poon sa Quiapo kanina. Sa gitna ng kaguluhan, lutang na lutang ang puting bandana ng batang ito na pasan ng kanyang ama. Masyado marami, hindi ko kaya, baka masaktan lang anak ko kaya abangan namin sa kabila sa maluwag para doon kami makapasok. Okay. Gaano kahirap na sakripisyo ito? Okay lang po. Ayos lang po. Hindi ba kayo natatakot? Ito, bakal ito, baka maipit. Naman na po. Okay naman po, sanay na po kasi. Daan-daan ngayon, milyon-milyon sa darating na Huwebes. At dahil sa raw mangingibabaw ang demosyon ng marami, mainam ng mamanata ng nakahanda. Sa mga lalaki, kailangan nakapantalon tayo. Tapos naka-long sleeve para sa mga kalmot-kalmot para makaiwas din. Lalong-lalo na sa mga babae, pinapakausapan dapat natin yan. Dapat hindi sila magle-leggings o naka-short. Tsaka hindi dapat sila naka-sleeveless. Sagrado itong prosesyon natin Sapatos hindi pwede. Kailangan nakatapak. Kung maluwag yung pantalon natin, talian na lang natin. Kasi medyo rin yung sinturon, baka masugatan pa tayo. Maging ang Philippine Red Cross, nagpaalala rin sa mga makikipanata. Bukod sa pagdadala ng kaunting makakain at maiinom, siguraduhin din daw na pamilyar sa mga lugar at may nakatakdang tagpuan sakaling mapahiwalay. Isa raw sa pinakamahalagang bitbit sa araw ng prosesyon, ang ID. Marami kaming mga incident in the past na kung saan nawawala yung mga bata o naiipit sila. Ang ating hotline sa Red Cross, in case ka kailanganin, ay 143 o kaya 527-0000. And they should always stay alert and vigilant. Sa pagdaan ng prosesyon kanina, isa ang sugatan matapos maipit di umano sa gulong ng karo. Nang tanungin ng biktima kung sasama pa rin siya sa siksikan sa darating na Huwebes, nakangiti niyang sagot. Kaya pa rin po? Kaya pa. Kahit may sugat? Kaya pa. Jessica, humigit kumulang 6 na oras ay nakakalipas mula nung nagsimula itong prosesyon ng mga replika, Jessica. Pero hanggang sa ngayon hindi pa rin ito natatapos. At kaya sa mga sandaling ito, hindi pa rin nadadaanan itong bahagi ng Quezon Boulevard na nasa harap ng Plaza Miranda. Sa huling pakikipag-usap natin, doon sa ilang mga opisyal na simbahan, ay posible raw na abutin pa ng alas 10 ngayong gabi bago matapos yung itong prosesyon ng mga replika ng Poong Nazareno. Jessica? Cedric, alam ko ang pamamanata ay personal na bagay yan, Ang hirap lang sawayin ang mga magulang na sana wag na hong dalhin yung inyong mga anak kasi alam ko yung mga dinadala yung mga anak nila kasi may sakit yung bata. May sakit nga ho Nakikita nyo naman ho yung video taon-taon kung gaano ho napakaraming tao, siksikan, may mga nahihimatay, nakakatakot, may mga naiipit, tapos dadalhin pa. Nako, ang hirap talaga.
Cedric, di ba? Ikaw, sumakay ka mismo dun sa ang tawag doon, anda? Dun sa, tama yan, Jessica, yung sa karo. Di ba, nakita mo kung gaano kahirap ito? Survival ito eh. Alam mo Jessica, yung dun sa na-experience natin, that was actually 2 years ago, 2012. Yung dun sa pinakagilid ng andas, yun yung isa sa mga pinakadelikadong lugar na kumbaga dun sa pinaka-prosesyon mo kasi talagang may chance ka na maipit doon sa gitna kasi lahat talaga gusto lumapit doon sa andas yung mga nasa gilid. Tapos meron silang risk na yung sinabi nga natin, pwede silang maging hagdan kasi yung mga gustong sumampa, sila yung tinatapakan para makasampa doon sa pinaka makalapit doon sa Poong Nazareno At saka yung nabanggit mo Jessica, yung mga bata, yung mga kung pwede nga lang daw yung mga babae ay wag na rin daw sumama doon sa posisyon, pati yung mga matatanda. Pero naalala ko doon sa itong pinapakita nating video na ito, merong isang lola dyan, lakas ng loob, sumampa talaga siya doon. And then pagbaba niya, hindi natin siya nakita kasi natabunan siya ng mga tao. I hope safe naman siya, At yun nga, dahil sa dami ng mga taong ito, hindi natin siya nakita doon, natabunan na siya. Itong lolang ito, pinapakita natin, Jessica. Ang mahirap kasing sabihin na wag na silang pumunta dahil alam ko namamanata sila, meron silang hinihiling, yung paggaling ng sakit o paggaling ng sakit ng miyembro ng kanilang pamilya, ang tingin nila nakasalalay dun sa kanilang pamamanata sa itim na Nazarenos. Kaya ang hirap sabihin na wag pumunta Kaya lang sa nakikita naman natin, Cedric, ang hirap talaga Parang nakakatakot i-risk yung safety ng ating mga kababayan. Lalo na yung mga bata, yung mga matatanda na may sakit pa naman. Alam mo Jessica, even yung mga sanay na dito, yung mga taon-taon na namamanata, itong mga miyembro specifically ng Hijos del Nazareno, sila yung nagbabantay nitong karo. Sila mismo yung nagsasabi na talagang napakadelikado itong tao ng posisyon na ito. At yung mga nakausap natin yung ilang sa nakausap natin kanina, sinasabi nila yung tinatawag nila to si Tatang yung Poong Nazareno naman ay laging nasa simbahan, araw-araw 24 oras. Bakit di na lang daw doon puntahan ng mga deboto at bakit kailangan makipagsiksikan pa dito sa prosesyon na ito, Jessica? Oo, alam mo, siguro panahon na rin na pag-isipan, kung hanggang kailan ba natin dadalhin itong pamamanata o tradisyong ito. Naintindihan natin, importante ang pamamanata sa ating lahat. Pero kung kaligtasan na ang nakasalalay ng napakaraming tao, yun ang medyo nakakabahala. Baka dapat i-review ulit itong prosesyon na ito kasi alam ko kaya nag-decide sila na meron ng luneta na pahalik para iwasan sana yung dagsa ng tao, pero ganun pa rin taon-taon, di ba, mula nung dinadala sa luneta yung puon, nakikita pa rin natin yung talaga namang laksa-laksang mga kababayan natin na nagpupumilit makalapit doon sa puon. Tama Jessica, yung isa pang pakiusap dyan ng mga miyembro ng Hijos del Nazareno, kung pwede wag nang lumapit. Kasi kanina yung prosesyon dito kanina, replica lamang, yung kapiraso nga siguro mga 50 meters inabot ng mga 1 oras bago makausad. When in fact, sabi nila kahit dalawa lang daw ang maghila sa karong yun, kakayanin siya ng ilang minuto Ang problema, ang daming taong nakapalibot, ang daming gustong sumampa, ang daming gustong mag-itcha. Well, yun nga sinasabi natin na panata. Pero konting koordinasyon, kumbaga, sinasabi ng mga nagbabantay nitong andas at mabilis lang kung tutuusin itong pag-usad nitong prosesong ito, itong prosesyon na ito, Jessica. Kaya makiusap tayo dun sa mga pupunta dyan sa pista ng itim na puon ng Nazareno. Pwede ho ingat kung medyo hindi po magandang kondisyon ng inyong katawan. Doon na lang ho kayo sa pahalik siguro, sa Quirino Grandstand o pagkatapos ng pista, araw-araw naman nandun lang yung puon sa simbahan ng Quiapo. Baka pwedeng ganun na lang. Kasi kung kung faith din naman ang nakataya dyan, kaya may pista o wala, di ba? Kung matibay ang yung pananampalataya, yun pa rin yun. Kung ano yung hinihiling mo, makukuha mo pa rin yun. Tama Jessica, sabi nga ng ilang mga nakausap din natin, maiintindihan naman daw ng Diyos o maiintindihan ni Lord kung hindi naman tayo pumunta dito. At kumbaga sa simbahan, pag may misa, o kaya sa sarili nating mga bahay na lang o sa isang taimtim na panalangin, ay makakahiling naman tayo sa Kanya at makakapagpasalamat, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo at ingat po. Cedric Castillo, maraming salamat.